saya. Walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang nazaran hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Na-na-na, come on. Na-na-na, come on. Okay, good morning mga Igan. Lunes na naman. Good morning, ladies. Good morning, Igan. Bangon na mga Igan at oras na para Iga nga ay magtrabaho. Magbanat ng buto dahil walang karapatang mabusog ang taong tamad. Ang petsa ngayon, March 28, 2011. At ilang araw na lang papasok tayo sa buwan ng Abril. Kita mo agad, yan ang ating lesson 101. Ilang araw na lang papasok tayo sa Abril. Yay! Madali, March 28 pa lang. Oy. Ang panahon. Kaya naman kahit simula muli ng work week ngayon, malamang ang karamihan po sa inyo dyan, iniisip pa rin kung saan ba magandang magbakasyon this summer. Lunes na Lunes. Saan? Sige. Eto na ang isang malapit-lapit na resort ang ating pong pinuntahan dahil ang summer, mas masaya kung maraming water activities. Totoo yan. Kaya ang ihihirit natin ngayon ang kakaibang surfing sa pool at synchronized swimming o sabay-sabay na paglalangoy. Nakakabilib yan, I'm sure. Kaya tutok lang para sa mga wala kasing sayang summer water activities ng barkada. Mamaya po yan sa Club Manila East. Diyan lang po sa Taytay Rizal. Hindi bitaw yan, hindi bitin yan, hindi bitin. Hindi. Maabot ka sa cottage, okay. Pero bago mga summer gimmick na yan, narito muna ang mga balitang dapat nyo malaman. Top, hit it! Pamasahe sa mga bus dito sa Metro Manila, madaragdagan ng piso simula bukas. Samantala, ibang balita, Senador Panfilo Lacson nagpakita ng muli. Nakita nyo na ba? Agay umaga, inasa magpapapreskon siya mga Igan sa Senado. Samantala, mga kaanak ng dalawa sa 3 Pinoy na nasa death row, nandun na sa China. At 6 na Pinoy nakauwi na mula sa Bahrain ang kanilang mapait na karanasan dahil sa kaguluhan. Paalalaman nyo mamaya. Detalye na tayo mga Igan. Simula bukas, ipatutupad na ang dagdag na piso sa pasahe sa aircon at ordinary na bus na bumabiyahe dito sa Metro Manila. Naprobahan na po kasi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang dagdag singil itong Biyernes ng gabi. Kaya dahil dito ang dating 9 pesos na minimum fare sa unang 5 kilometro sa ordinaryong bus, magiging 10 piso na simula bukas. Habang ang dating 11 piso na pasahe sa aircon bus, magiging 12 pesos na. Pero paalala po sa bawat susunod na kilometro, piso at 85 centimos pa rin ang singil. Kaya dahil sa dagdag piso na yan sa pasahe, ito na ang pinakamataas sa minimum fare sa bus bay sa kasaysayan po ng bansa. Pero matagal bago nagtaas yan. Samantala, ito na, inaasahang haharap na sa media ngayong araw si Senador Panfilo Lacson. Ito ay matapos maging mailap pa rin sa media ang senador simula nang pumutok ang balita ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Sa kabila nito, kinumpirma ng staff ni Senator Lacson na nasa Maynila na siya, ngunit wala namang idinetalye ang mga ito sa schedule o mga gagawin niya sa buong maghapon kahapon. Nitong Sabado, napabalitang nakabalik na sa bansa ang senador makalipas ang 1 taong pagtatago. Bunsod ng pagkakadawit niya sa Dacer Corbito double murder case. Lumapag ang eroplanong sinakyan ni Senator Lacson sa Mactan International Airport sa Cebu, galing ng Hong Kong. At mula po sa Cebu, alas 6:40 ng gabi, kinumpirma naman ng isang airport official na sa NAIA po yan na dumating na si Senator Lacson sa Maynila. Lulan daw ito ng isang private plane na may body number PRRPC 2711. Sa kanyang pagbabalik, naniniwala si Senadora Miriam Defensor Santiago na walang nagawang ethical violation si Lacson sa hindi nito pagpapakita sa loob ng 1 taon. Ang Malacanang naman, ikinatuwa ang pagbabalik bansa ni Senador Lacson. Magandang pagkakataon daw ito sa Senador para sagutin ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Galing sa Hong Kong lang siya kaya o galing sa ibang bansa pumunta ng Hong Kong pauwi ng Pilipinas, di ba? Connecting flight sa'yo. Baka galing Cebu lang. Oo nga eh. Cebu galing. Galing siya Mactan eh. Over the weekend So siya magpapaliwanag mamaya. Kaya lang, kailangan ipaliwanag din niya sa ordinaryong kriminal para hindi siya gayahin. Diba? Pag may pending ka, tumakas ka. Correct. Diba? Tapos, pag tapos na yung pagdinig sa motion mo,
lumabas ka. Kung pabor sa'yo. Kung pabor sa'yo. Pabor hindi pa tapos, iakyat pa sa high O court. kumampi ka sa Pwede pa. isa, antayin mo yung presidential election, kumampi ka sa kandidatong alam mong tagal yamado. Kasi wala akong makitang wala akong makitang naidulot na magandang aral, no? Sa ating mga kababayan, yung takbuhan mo yung kaso mo. Sabi niya nga, nang ginigipit siya kasi nung nagdaang administrasyon. Pero matagal na nakalulong si Pinoy. Di ba? Dapat nagtiwala na rin siya pagkaupo pa lang na pagkaupo ni Pangulong Noynoy. Abangan natin mamaya yung press ko niya. Alas 10:30, alas 11, dyan po sa Senado. At timing naman ng kanyang paglitaw dahil kailangan ng boto kay Mercy Gutierrez. OMG pala yan, ano? OMG. Ombudsman Merceditas Gutierrez. OMG. Okay, sa ibang balita. Yes, ibang balita na po tayo. Nasa China na ang pamilya ng dalawa sa 3 Pinoy na nasa death row doon at nakatakdang bitayin sa Miyerkules. Sumakay sila sa China Southern Airlines Flight 378 bandang alas 9 ng umaga kahapon papuntang Xiamen, China. Kabilang sa mga umalis ang pamilya ni Sally Ordinario Villanueva, ang ama na si Mang Jeronimo, ang inang si Aling Edith at ang kapatid ni Sally na sina Jason at Maylin. Kasama rin sa nasabing flight ang ina at kapatid ni Ramon Credo. Ramdam naman ang lungkot ng pamilya Ordinario sa kanilang pag-alis. Ayon kay Edith Ordinario, magkahalong kaba at pag-aalala ang kanyang nadarama, lalo na't malapit na raw ang araw ng pagbitay ng kanilang anak. Ngunit sa kabila nito, buo pa rin daw ang pag-asa ng pamilya na posible pang mabago ang desisyon ng Korte ng China. Maiinit na yakap daw ang kanilang pasalubong sa anak. Nininervyos ako. Hindi ko alam kung ano yung madadatnang ko doon. Sana makakahabol yung apila namin. Kapag dating namin po doon sa China, pag nagkita-kita kami ng aking anak, sigurado ko po na mahababang istoryahan at iyakan ito. Ang taong na ibandagya, isang sworn statement ang inilabas ang Office of the Vice President na galing umano kay Sally Ordinario Villanueva sa naturang 3 pahinang salaysay. Positibong kinilala ni Sally si Mapet Cortez o mas kilala sa tawag na Tita Kakayan bilang recruiter daw niya nang lumipad papuntang Xiamen, China noong 2008. Si Kakayan din daw ang nagbigay sa kanya ng maleta na may laman umano mga plastic bag ng heroin. Naniniwala raw si Sally na niloko lamang siya ni Kakayan at miyembro ito ng isang malaking sindikato ng drug smuggler na nag-ooperate sa bansa. Dati na itinanggi ni Kakayan ang mga aligasyon sa kanya nang ma-arrest na siya noong February 17. Nagtataka lang ako, bukod kay Sally at dun sa asawa ng lalaki, yung pangatlo parang walang pumapansin. Si Oh, anong nangyari? Bakit parang... Walang ano, no? Although nababanggit sila, 3 Pilipino. Diba oh. this week din siya eh? Kasi sabay-sabay sila, March 30. Wednesday, tapos Wednesday. parang a day after ata siya sa Xiamen or Di ba something. parang This week Walang din siya. pamilya, walang interesado. Yun ang kawawa. Dahil at least ito may effort, nakikita mo may effort yung mga magalakan. Pero sa kabila ng droga, ang kinasasagutan nilang... alam mo, ay lumantad ng ilang mga kinatawan ng ating gobyerno dahil... Nandun pa rin yung gusto nilang Sensitive pa rin foreign tayo. policy na tumutulong daw sa mga kababayan natin kahit anong kaso. Pero pag kinausap mo sila ng off-cam, talagang pag droga ay nila talagang tulungan eh. Dahil wala ring ikangay aral na maitutulong sa ating mga kababayan. Ito lang matindi na mag-ingat sa mga recruiter. Totoo yun. Diba? Kasi mas marami tayong kababayan may mas matinding kaso na talagang biktima sila ng kanilang biktima lang amo talaga. o employer pero hindi droga. Oh, ayon sa migrante, alam mo, meron pa palang mga more than 300 din na nasa death row. Droga rin. Pinoy Oo, na. mga Pinoy, oo. So marami-rami pa rin ang kailangan na talagang litisin. Although sinasabi nga ng DFA, binibigyan nila pa rin ng legal na serbisyo, of course, assistance. Oo, yung mga pero we can Pinoy. only But do we can so only much do na so yan. much kasi With the droga budget yan eh. that Oo. the DFA has. Hindi lang yun eh. It's a different country. You cannot, wala kang Dictate. pwedeng Wala. i-dictate sa ibang bansa. Lalo na China. You hire lawyers there. Remember siya, no? Mali at mali. Tama. Ganun. Remember yung kaso Walang, ni Flor in-between. Contemplasyon? Yes, Singapore. Lumabas yung mga bagong witness, ebidensya, hindi pa rin pinansin ng Singapore na nagkaroon ng lamat nga yung relasyon ng Pilipinas. Ingat-ingat po sa ating mga kababayang nanginibang bansa. Kabi-kabila naman ang mga nag-aalay ng dasal para sa 3 Pinoy na nasa death row sa China. Kagabi nagsagawa ng candle lighting ang mga miyembro ng grupong migrante sa Baclaran Church. Ayon sa grupo, hindi pa rin daw sila nawawalan ng pag-asa para maisalba sa parusang bitay sina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Isa ring misa ang isinagawa para sa